Word for today. Handa na ba tayo, church? Yes. Parang iba hindi pa, no? Ulitin natin. Handa na ba tayo, church? Yan. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Ang title nito, ito po ang basahin natin, mga kapatid. God's promise is sure. Follow wholeheartedly. Ulitin natin, no? 1, 2, 3, go. God's promise is sure. Follow wholeheartedly. Amen, mga kapatid. Ang totoo, pangako ng Diyos, gusto niyang makamtan natin. Gusto ng Panginoon, lahat ng mga pinangako niya para sa atin ay ating matanggap. Amen ba, mga kapatid? Lahat ng mga bagay na inihanda ng Diyos habang tayo ay tumatakbo sa takbuhin or lumalakad sa vision na binigay sa atin ng Panginoon, nais niyang matanggap natin yon. Pero ano po yung dapat natin gawin? Follow wholeheartedly. Sabihin mo sa katabi mo, follow wholeheartedly. Yan. Napakaganda po, no? At actually, sa Old Testament pa lang, ginagawa na yon, no? Binibigay na ng Panginoon, pinaparanas niya na yung mga pangako na sinabi niya sa bayang Israel. Amen? No, pinoprotektahan sila, binibigyan sila ng provision, no, yung mga kailangan nila, no, pinapalakas sila, kahit kokonti sila, nananalo sila sa giyera. Bakit? Dahil may pangako ang Panginoon na dapat nilang sundin at yun ay katagumpayan ng resulta. Amen, mga kapatid. So, sino nais patuloy na magtagumpay dito? Amen. Amen. So, alam nyo ba yun ang nais ng Lord? Lahat tayo ay magtagumpay. Tingnan mo nga yung katabi mo kung tagumpay na yan. Amen. Yeah. Amen. No? Kasi sa Panginoon, walang talo. Amen. Walang talo sa Panginoon. No? Bagamat sa mundong ito, may mga trials, may mga kabiguan, no? May mga bagay na hindi natin inaasahan na mangyayari, pero sa Diyos, walang talo. No? Kung ipinagkatiwala na natin sa Diyos yung ating buhay, mga kapatid, no, ibig sabihin nun, tagumpay ka na. Amen. Amen. No, at lalakad ka sa tagumpay na ibinigay ng Panginoon. Kaya napakahalaga nung tayo ay sumunod ng naaayon sa kalooban ng Panginoon. Tayo po muna ay manatiling manalangin sama-sama, mga kapatid. Our Father God in heaven, we give you praise. We thank you, Lord God, for this morning. Salamat, Lord, dahil muli kaming makareceive, Panginoon, ng revelation, Panginoon, from you, Panginoon. Lord, maraming salamat sa privilege na kami malayang nakakalapit sa iyo, nakakasamba, nakapagpasalamat, Panginoon. Lord, maraming salamat sa kapatawaran at nawa, Panginoon, mga bagay na papahayag mo sa umagang ito ay aming matanggap at tumimo sa aming puso. At ito po ay mabunga at makita ang bunga at mapapurihan ka, maitaas ka sa aming buhay. Salamat po, Ama. We give you all praise, all glory in Jesus' name. Amen. Amen. Basahin muna natin, mga kapatid, sa Exodus chapter 3 verse 8. Ito po ang mababasa natin. Sabi doon, panahon nito ni Moses, no? Kaya't bumaba ako upang sila'y iligtas. Iligtas sa Ehipto at ihatid sa lupaing mainam, malawak, mayaman, at sagana sa lahat ng bagay. Ito'y ang lupain ng Cananeo, Heteo, Amoreo, Perizeo, Hivita, at Jebuseo. No? So ito pong isang verse na ito, nakita po ba natin na mayroong pangako dito? No? Sabi ng Lord, bumaba siya upang sila'y iligtas. Nangusap siya kay Moses, no? Upang iligtas ang bayang Israel. Ilabas, una anong gagawin? Ilabas saan? Sa Ehipto. At ihatid saan? Lupaing mainam, malawak, mayaman, at sagana sa lahat ng bagay. No? Saan yung lugar na yon? Sa lupain ng mga Cananeo, Heteo, Amoreo, Perizeo, Hivita, at Jebuseo. No? So ano pong mapapansin natin dito, mga kapatid? Merong pangako ang Panginoon. Pero doon sa pangako ng Panginoon, merong kondisyon. Yes. Naniniwala ba tayo doon, mga kapatid? Amen. Yeah. Karamihan sa pangako ng Diyos may mga kondisyon. Amen. No? Ano yung mga kondisyon kung napansin natin sa verse na ito? No, dahil ang pangako niya ilalabas sa Ehipto,
no, at ihahatid sa lupain mainam. Milk and honey, flowing with milk and honey. Yun nga lang, sabi doon, yun ay yung lupain ng mga iba't ibang lahi, iba't ibang nasyon. Ibig sabihin, kaaway yun ng Israel. No? So, makikita natin sa istorya sa Biblia, mga kapatid, sa buong Israel ba nakita natin sumusunod sa Diyos? Hindi. No? Hindi. Actually, kung ilalagay natin sa percentage, kokonti, wala pa ata sa kalahati yung sumusunod sa Diyos eh. Amen? So, kaya naman, yung nakakatanggap ng pangako ay iilan lang. Amen. Yeah. Eh, sa panahon natin ngayon ng Kristyanismo, parehas pa rin kaya? Sa tingin nyo, mga kapatid? May pangako ang Diyos sa panahon natin, katulad ng panahon sa Old Testament ng bayang Israel. Pero hindi lahat nakatanggap ng pangako. Ganun din po sa panahon natin ngayon. May pangako ang Diyos, but not everyone receives it. Why? Because they do not follow wholeheartedly. No? Ano yung ginagawa ng mga Israelita? Nagrereklamo, nagtuturuan, nagsisisihan, di ba? Nakikita kung ano yung mga kulang, hindi mapagpasalamat, hindi na-appreciate yung mga blessings ng Lord. No? Yun yung nakita nating ugali eh. Di ba? Ng mga Israelites noong unang panahon. Ngayon, nakikita pa rin ba natin yung ugaling ganon? No? Yung maaksaya, di ba? Yung mga bagay na binigay ng Panginoon, hindi ginagamit sa tama. Di ba? So nakikita natin sa panahon natin ngayon. So, pero meron pa rin na nanatiling faithful. No? At yun ang nais nating marinig mula sa Diyos sa muli niyang pagbabalik ng Panginoong sa Kristo. Well done, good and faithful servant. Amen? So lahat tayo ay mga lingkod ng Diyos. Amen? Yes. Pero hindi lahat ng lingkod ng Diyos ay faithful. Yes. Amen po ba, mga kapatid? Yes. Ibig sabihin ng faithful, tapat, wholeheartedly, na kahit anong mangyari, susunod ako sa Panginoon. Amen. Kahit anong trials, sa Panginoon pa rin ako, hindi ako tatalikod. Yes. Yun yung faithful na tinatawag. No? At marami tayong makikitang faithful people sa Biblia, mga kapatid, na dapat tayong matuto. No? At doon sa panahong iyon, sa panahon ni Moses, nandun si Joshua and Caleb. Kilala natin kung sino sila? Joshua and Caleb, no? So, those two guys, no? Those are faithful sa Panginoon. After being delivered from the bondage of Egypt, the Israelites were led by God to the border of the land of Canaan. No, nandun sila sa labas ng Canaan, dun sa desert, dun sa ilang, no? At pangako ng Diyos, ibibigay sa kanila yung lupain yun. Ano, basahin muna natin sa verse 17. Sabi dito, dahil dito, ilalabas ko sila sa bansang iyon na nagpapahirap sa kanila. Dadalhin ko sila sa isang mayaman at masaganang lupain. Lupain ng mga Kananeo, mga Heteo, Amoreo, Perezeo, Hivita at Jebuseo. Inulit sa verse 17. Tama? Yeah. Sabi doon, ilalabas ko sila mula doon sa bansang nagpapahirap sa kanila, doon sa Ehipto. So, anong makikita natin dito, mga kapatid? Gusto ba ng Diyos naghihirap tayo? Ayaw ng Lord yun eh. Gusto kanyang ilabas doon eh. Gusto kanyang iahon doon eh. No? At ibigay sa iyo yung pangako. Amen. Marahil tinatanong natin, Pastor, kung gusto talaga ng Lord na ako ay maging masagana, makamtan ko yung pangako niya, bakit naghihirap ako ngayon? Marahil yun ang tanong natin, tama? Yeah. Let us examine our hearts for a while. Bakit nga kaya? No? Kasi may pangako ang Diyos eh. Pero ang tanong, nasaan po ang pagkukulang? Makikita natin sa Biblia, gusto tayong iahon ng Lord, gusto tayong ilabas ng Panginoon. Pero merong kondisyon. Ang gusto kasi natin, Lord, kailangan ko ng pera. Gusto natin, bagsak pera eh. Lord, kailangan ko ng tinapay or mga bagay na ganito. Gusto natin, ganun eh.
Yun ba ang tingin mo sa Diyos? Yun ba ang tingin mo sa pangako ng Diyos? Yung isusubo na sa'yo? Hindi ganun ang Diyos, mga kapatid. Amen. He wants to teach you. He wants to mature you. Yes. Hallelujah. No? Because He wants to use you Yes. na maging blessing sa ibang tao. Amen, mga kapatid. Kung sa sarili mo pa lang di ka matuto sa mga salita ng Diyos, paano ka nga makakalabas doon sa kahirapan? No? It's not just about finances, kahirapan din mental health, kahirapan din emotionally, no? Kasi hindi lahat ng mayayaman ay maayos yung pag-iisip, maayos yung kanilang emotional state, no? Yung kanilang health, hindi. Ang gusto ng Panginoon yung total blessings ibigay sa iyo. The very presence of God, mapuspos ka. Yun ang gusto ng Panginoon. Amen. Pero merong kondisyon. No? Gusto ka niyang ilabas. Marami kasi, lahat ng tao actually gustong iligtas ng Lord. Tama? Yes. Pero maraming tao ayaw paligtas. Tama ba? No? Gusto ng Panginoon iligtas ang lahat ng tao. Ayaw niyang ni isa may mapahamak. Tama? Pero dahil may free will tayo, mga kapatid, no? Pinili ng karamihan na hindi sila maligtas. Mas pinili nila yung kanilang sariling kagustuhan. Ano po, mga kapatid? Yun po ang nangyayari. Tama po ba ang Biblia? Yes. So Moses had chosen 12 men. Ilan? 12. Ang dami nun. 12. Pinili ni Moses para pumunta doon sa Cananeo. Doon sa Canaan land. No? Para tingnan yung paligid. Diba? Makita kung anong meron doon. Kung totoo nga yung lugar na yun yung pangako ng Panginoon. No? So, one from each tribe. Ilan po ba ang tribe of Israel? 12. So, isang representative kada tribo kinuha, no, para pumunta doon sa Canaan land upang tignan yung lupain na yon na pangako ng Panginoon. So, among them was Caleb and Joshua. No? Si Caleb, saan siyang galing tribo? Si Caleb ay galing siya sa tribong Judah. No? At alam niyo ba yung significance ng tribe of Judah? Doon din galing yung lineage ng Panginoong Kristo. Amen. Kung makita natin Matthew chapter 1, di ba? Nandoon yun eh. Yung mga pangalan, yung mga ninuno. Tribe of Judah nang galing ang Panginoong Kristo. No? Kaya nga, yung tinatawag sa Old Testament, the Lion of Judah. Ibig sabihin na ng Panginoong Kristo yun. Amen. So very significant yung pinanggalingang tribe ni Caleb, no, which is Judah. The 12 men spied out the land for 40 days. Ilang days? 40 days. Matagal, no? Yung kanilang misyon. Pumunta sila doon 40 days. No? Basahin natin Numbers 13. No? Verse 23 to 33. Pagdating nila sa kapatagan ng Eskol, kumuha sila ng isang buwig ng ubas na pinasan ng 2 tao. Ano daw? Isang buwig ng ubas, ilan yung pumasan? Ano yung nakikita niyong ubas sa palengke? Di ba ginaganon? Pero yung ubas doon sa Promised Land, pinapasan. Ganun kabigat. 2 tao yung pumapasan. Isang buwig lang yun, ha? Ang alam natin ng ubas, ginaganon, kinakamay, no? Pero sa kanila, yung ubas doon sa Promised Land, pinapasan. Sobrang sagana. Sobrang yaman ng lugar na yun. Yun ang pangako ng Diyos. No? Isipin nyo yung isang buwig ng ubas na yun, kasing bigat nung siguro yung dinadala ng magtataho. Ganun kabigat yung ubas. Isang buwig pa lang yun, ha? So, gaano kaya kalaki yung puno na yun? Higante siguro. Ano po, mga kapatid? No? So, pumunta sila doon, nakita nila, sa Eskol pa lang, doon sa border pa lang to, ha? Hindi pa doon sa mismong gitna ng Canaan land. Merong bunga na ng ubas at pinitas nila, pinasan ng 2 tao. No? Nanguha rin sila ng bunga ng punong granada at igos. No?
Ang lugar na iyon ay tinawag nilang Eskol dahil sa malaking buwig ng ubas na nakuha nila roon. Laki, mga kapatid, no? Baka kasing laki ko siguro yun, no? Yung buwig ng ubas niya. Pinasan ng 2 tao eh. No? Next verse, ano sabi? Pagkaraan ng 40 araw, umuwi ang mga espiya at humarap kina Moses at Aaron at sa buong bayang Israel. No? So estimate yung bayang Israel, 2 million people sila noon. No, 2 milyong katao yung bayang Israel na nasa wilderness ng mga panahon na yon. So humarap sila doon. Inulat nila, nag-report sila at sinabi nila, totoo nga ang pangako ng Diyos. Totoo ba ang pangako ng Diyos? Yes. Pero ano yung ni-report ng 12? Sabi doon, ang sabi nila, pinag-aralan namin at natuklasan namin na mayaman talaga at masagana ang bayan, ang lupaing iyon. Katunayan, ang bungang kahoy na kinuha namin doon, no? Ngunit malalakas ang mga taga roon. Ayan na. Doon na nagkaroon ng doon na nagkakaroon ng pagkakaiba, no? Yung isa nag-report, sabi niya, ngunit malalakas yung mga taga doon, no? Malalaki sila. Malalaki ang lungsod at matitibay ang kanilang pader. Bukod dito, nandoon din yung mga lahi ng mga higante. Di ba? Pag ikaw nakarinig ng report na yan, di ba? Anong dating? No? Sakop ng mga Amalekita at ang Negev, ang Koburulan na tinitirhan naman ng mga Heteo at Jebuseo at Amareo, nasa baybay dagat at tabi ng ilog Jordan. Ano sabi sa next verse? Subalit, pinatahimik sila ni Caleb, tsaka ni Joshua. Wait lang, guys, wait lang, sabi, no? Ni Caleb at ni Joshua. Hindi tayo dapat mag-aksaya ng panahon. Tama? Lusubin na natin sila sapagkat kaya natin silang gapiin. Anong sabi sa 31? Ngunit sumagot ang ibang espiyang kasama niya, hindi natin sila kaya sapagkat malalakas sila kaysa sa atin. Hindi maganda ang kanilang ulat, yung mga karamihan, no? Nung mga espiya. Malalaking tao ang nakatira doon, sabi nila. Sino mang magtangkang sumakop sa kanila ay lalamunin nila ng buhay o buo. Bakit? Ano yung mga nakita nila doon? Mga kalahi ni Goliath, no? Mga ilang feet yan. Di ba sa NBA, nakita ko natin mga 7 something hanggang 8. Pero dito, 10 to 12 feet. Higante talaga. Sipin niyo yung 10 to 12 feet yung mga tao na nandoon. Kaya pala yung ubas nila. Di ba? Malalaki. No? So, ang sabi doon, nakita namin, sabi sa 33, nakita namin doon ang mga higante. Sila ay mula sa lahi ni Anak or anak. Mga anak to ni anak. Sabi nila. Yung mga higante na yun, lahi ni Anak. Anak sila ni anak. Ganon. So, mga tipaklong lamang kami kung iahambing sa kanila. Hindi natin sila kaya. Yan. May mga kaibigan ba kayong ganyan? Negatibo? Hindi natin kaya yan. Anak, mag-iba ka na lang ng course. Hindi natin kaya yan. Anak, hindi natin kaya ganito. Ibahin na lang natin, no? Tapos sabihin dun sa asawa niya, hindi natin kaya ito. Ibahin na lang natin ang budget natin. Ganyan. No? Ang nais ng Panginoon, yung nutrisyon, no? Matanggap ng katawan. No? Hindi natin kaya yan. Ito na lang yung gawin natin. Puro delata na lang tayo para makatipid. No? May mga ganyan ba tayong naririnig minsan sa kapaligiran? No? Tapos minsan, ang tingin natin, naapakan lang yung kuko mo sa paa, ay, may cancer ako. Ganun na agad kasi yun yung tingin ng isa eh. Ang tingin niya sa sarili niya, di tipaklong. Ang tingin niya sa sarili niya, tipaklong lang. Isipin mo, tao ka, tingin mo sa sarili mo, tipaklong. Tingnan mo yung katabi mo. Siguraduhin mo ang hindi yan tipaklong, ha?
Di ba? Anak yan ng Diyos. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, anak ka ng Diyos. Sabihin mo din sa kanya, hindi ka tipaklong. Amen, mga kapatid. So nakita niyo yung pagkakaiba. So merong 12 tao na nagre-report, no? Nagsasalita. Yung 10, puro negatibo. Yung 2, sabi nila, kaya natin. Yung 10, hindi natin kaya. Sa tingin nyo, sino paniniwalaan ng karamihan ng tao? Hindi yung 10. Kasi mas marami yung nagsabi ng hindi kaya. No? Di ba? Halimbawa, gano'n, sa pamilya, di ba? Mas marami yung bumoto ng hindi kaya. Kaysa yung isa lang nagsabi, kaya yan. Kapatid, ano yung title natin? God's promise is sure. Follow wholeheartedly. Sa end times ba na ito, na ating panahon, God's promise is sure pa rin ba? Yes. Kaya ka pa rin ba ilabas ng Panginoon sa mga paghihirap? Yes. Sa mga pasakit? Yes. May pangako ang Panginoon. Kaya-kaya ng Diyos yan. Yes. Hallelujah. Pero halimbawa, ako, nagpipreach dito, nagre-report. Kaso kapatid, hindi natin kaya. Halimbawa, ganun yung sabihin ko, no? Oo, may pangako ang Panginoon, kaso mahirap eh. Huwag na lang. Halimbawa, ganun yung sabihin ko, no? So, ano yung nararamdaman mo? Nadi-discourage ka? No? So, hindi sa tao, kapatid. Hindi sa tao ka titingin. Hindi sa komento. No? Hindi sa social media. Saan ka titingin? Saan ka makikinig? Sa Diyos. Sa Diyos tayo makinig. May pangako eh. Ilalabas kita sa bansang nagpapahirap sa iyo. Ilalabas kita, iahon kita sa kahirapan. No, ito yung gawin mo. No. So merong pinapagawa ang Panginoon. Amen? May pinapagawa sa ating lahat para tayo ay umangat at makalabas doon sa mga pasakit sa buhay. Mapagtagumpayan natin. Gusto ng Lord matagumpay tayo. Amen? Pero totoo naman talaga yung sinasabi ng Biblia, marami sa paligid natin ang toxic. Tama. Pag sinabing toxic, puro yung lumalabas sa bibig ay puro discouragement. Walang tiwala sa Diyos. Puro pag-aalala. Alala ka ng alala, hindi mo naman pinapanalangin. Puro pagtuturo. Puro pagsisisi. Sinisisi yung isa't isa. Diba? Nag-aaway sa pera, wala naman. Tama? Ganun mga kapatid eh. So very crucial yung lumalabas sa bibig natin. Kasi galing sa puso yun. From the abundance of the heart, the mouth speak. Very crucial mga kapatid yung dinideklara natin sa buhay natin. Pag sinasabi mo laging hindi kaya, tingnan mo, hindi talaga kaya yan. Pero pag sinabi mo, kaya yan, I can do all things through Christ who strengthens me. Diba? Sinabi ni Apostol Pablo yun habang siya nakakulong. Sabi niya, may planong maganda pa rin ng Diyos kahit nandito ako sa sitwasyon na to. Na madilim, nakatanikala ako, bugbog sarado ako, madungis ako. Pero sabi ni Apostol Paul, I can do all things through Christ who gives me strength. Who is the source of strength? Jesus Christ. No? Kaya tayo laging merong lakas, araw-araw pagpapala at lakas, di ba? Naalala niyo yung verse natin last week, di ba? Huwag tayong manghinawa, lumapit sa trono ng Diyos para makareceive tayo ng lakas at pagpapala na nanggagaling sa Kanya. Huwag kang manghinawang manalangin, kapatid, para marinig mo ang salita ng Diyos. No? So, kasi po kapag tayo yung nananalangin, mga kapatid, hindi lang sa binibigay natin sa Diyos yung problema natin, hindi. Hindi yun basta ganon.
ini-invite natin ang Diyos na siya ang maging hari, maging mataas kesa sa problema natin. Mga kapatid, yun ang panalangin. Hindi naman sinasabi na nanalangin ka para matapos ka agad yung problema. Hindi. Bibigyan ka muna ng aral ng Diyos. No? Maghahari muna siya sa iyo bago ma-resolve yung problema. Babaguhin niya muna yung dila mo na puro negatibo, no? At puro walang pag-asa, walang pagtitiwala. Babaguhin niya muna yon bago ma-resolve ang problema. Kaya kapatid, huwag kang makinig sa mga toxic na tao. Tigilan mo na yung pakikinig ng mga kung ano-anong chismis sa social media o anumang katoksikan. Mag-detoxify ka. Alam niyo ang ibig sabihin ng detoxify, di ba? Para maalis niya, ma-refresh ka. Yung mga toxin sa buhay. Paano mag-detoxify? Go in your secret place, in the shelter of the Most High. In prayer. Mga kapatid, in the presence of God, we detoxify. Amen? Nang sa gayon, yung ating isip, di ba, mapanuto, magkaroon tayo ng sound mind, at kapag maayos na yung isip mo, meron ka ng focus, mapapagtagumpayin mo na ngayon ang problema. Pero itong mga taong ito, itong 10 tao na nag-report, sabi nila, tipaklong lang kami, hindi namin kaya yan. No? Brother, sister, 250,000 pesos ang bill namin sa ospital. Hindi namin kaya to. Ganun ba dapat ang marinig mo sa Kristiyano? No. Hindi. Kahit nandun ka sa sitwasyon na yon, ano ang dapat sabihin mo? May pangako ang Diyos at alam ko ang Diyos ang gagawa ng paraan para mapagtagumpayan ko ito. Amen! Ganun. Lahat ng lumalabas sa atin, puro pagtitiwala sa Diyos. No? We invite God in our lives every day. We invite the Holy Spirit. No? At doon siya kikilos eh. Pag ini-invite mo siya in prayer, Lord, ito po ang sitwasyon ko ngayon. I know you got the best plans for me. I trust you, Panginoon. Lord, hindi ko alam ano mangyayari bukas, pero ikaw po ang kalooban mo ang mangyayari. Amen? Yun ang pagtitiwala sa Panginoong Diyos, mga kapatid. So, doon sa pag-iikot nila ng 40 days, ang nakita ng 10 ng ibang mga taga-tribo ay sila ay hindi mananalo. They were terrified by the size. Ayan. No? Ano sabi sa Biblia? Walk by faith and not by sight. No? Walk by faith and not by sight. Huwag kang tumingin kung ano yung bagay na nakikita mo dyan. Sa Diyos ka tumingin. By faith ka. Amen. Kahit malahigante ang problema mo na nasa harapan mo, walk by faith. Sugod. Sige lang. Tuloy-tuloy sa Diyos. Tuloy-tuloy sa Panginoon. Tuloy-tuloy ang buhay sa katwiran ng Diyos. Amen. So, mga kapatid, no, minsan kahit sinasabing mga Kristiyano na, minsan kahit sinasabing tayo ay nakakilala na sa Panginoong Diyos, minsan negatibo pa rin yung lumalabas sa bibig. No? So, yun yung nire-report nila. Pero, anong sabi? Sabi ni Caleb, wait, tahimik muna. Diba? Sabi ni Joshua tsaka ni Caleb, kaya natin sila, wag na tayo mag-aksaya ng panahon, puntahan na natin yun. I-claim na natin. I-claim na natin. No? Minsan sinasabi sa ni sister or ni brother yan, claim mo na yan kapatid. Ikaw naman, claim ko ba? Di ba may pangako ang Panginoon? I-claim mo na yan. Lakaran mo yung katwiran ng Diyos, i-claim mo na yan. Ikaw naman ayaw mo. Tinatamad ako mag-claim. Tinatamad ka lang pala. No? So, ano sabi ni Caleb? Verse 30, ulitin natin. Sabi daw, pinatahimik ni Caleb kasi puro negative na eh. No? Minsan kailangan talagang patahimikin natin yung mga negatibong komento sa paligid eh. Yes. No?
Let us stop that, no? Sabi ni Caleb, dahil mga nagre-reklamo na yung mga Israelita, no? Sabi, guys, wait, listen. Ganyan. Hindi tayo dapat mag-aksaya ng panahon. Lusubin na natin sila sapagkat kaya natin silang gabiin. Saan nakatingin si Caleb tsaka si Joshua? Dahil ba mayabang lang sila? Na nagyayabang sila? Hindi, kaya natin yan. Hindi yun. Magkaiba yung kayabangan at kumpiyansa sa Diyos. Magkaibang bagay yun. Kumpiyansa at tiwala sa Diyos. No? Malaki ang diferensya ng kayabangan. Dito hindi naman nagyayabang si Caleb eh. Bakit hindi siya nagyayabang? Kasi alam niya yung pangako ng Diyos. Amen. Narinig niya na may pangako ang Diyos eh. So bakit hindi natin puntahan? Yes, kumilos. Tama? Bakit hindi tayo kumilos? Yes. Bakit hindi natin gawin yung pinapagawa ng Diyos? Amen. Lord, hallelujah. No? Oh, so, halimbawa, no? Oh, DOCGM, meron pinapagawa ang Panginoon na project. Gastos na naman yan, pastor ah. Saan na naman tayong kamay ng Diyos kukuha niya? Alam mo yun, hindi pa nagsisimula yung meeting, ano na eh. Pero may pinapagawa ang Diyos. Alam niyo ba, pag may pinapagawa ang Diyos, ibig sabihin, mangyayari yun kapag kinilusan mo? Amen. Ng Lord. Yes. Anong kondisyon? Kilusan mo. Puntahan mo. Gawin mo. Amen. Hallelujah. Amen? And God will provide. God will make a way. God will guide you. Amen. Para makamtan mo yung pangako na yun. Yes. Hallelujah. Diba? O, sabi ng Panginoon, DOCGM, gusto ko lahat kayo makaahon sa kahirapan. Amen! Amen. Itong gawin nyo. No? Eh paano, pastor, kayo makaahon sa kahirapan? Ito kasing si ganito, ito kasing si ganito. Turuan na naman kayo. May pangako ang Panginoon eh. Sunod ka lang. Oo, hindi yan immediately, hindi yan instant. Yes. Mga kapatid, walang instant sa Panginoon. Titignan niya muna yung puso mo. Kung talagang susunod. Amen? Yes. So ganoon yun. At i-upgrade. Di ba nababanggit ko yun sa mga Bible study? Ina-upgrade ng Lord yung ating panalangin. Tama? Yes. Yung dati panalangin mo lang, Lord, bigyan mo po kami ng tanghalian sa tanghali nito. Ngayon ang panalangin mo lang, Lord, mag-grocery ako. Ano po ang dapat kong unahin? Tama? Hallelujah! Kasi meron ka ng pang-grocery. Ina-upgrade ng Lord yung panalangin as long as you walk by faith and not by sight. Hallelujah. Hindi, ang mamahal na naman ng mga bilihin sa panahon ngayon. Alam mo namang mahal, sinabi na nga sa Bible, magmamahal naman talaga yan eh. Ikaw, negative ka pa, no? Hindi, sabihin mo, alam ko magpo-provide ang Panginoon. Amen. Diba? Sa linggong ito, sa araw na ito, alam ko magpo-provide ang Panginoon para sa mga pangangailangan namin. Hindi ko man alam kung saan manggagaling yun, but I know, may promise ang Lord at yun ang aking pangahawakan. Amen. Yun mga kapatid. No? So nakakalungkot kahit mga Kristiyano, minsan negatibo yung nakaka-discourage, no? Minsan nagiging toxic, no? Pero meron talagang itinalaga ang Panginoon para mag-stood up at para sabihin na kaya mo. Amen? Sabihin mo sa kapatid mo, sa katabi mo, kaya mo yan. Ano ang pinagdadaanan mo, kaya mo yan. Amen? Kaya natin yan. Amen. Kaya sabi, si Caleb at si Joshua, they took a stand. Tumayo sila sa pangako ng Diyos. No? Yun eh. They took a stand because he followed the Lord wholeheartedly. Basahin natin yung Joshua 14 verse 8 and 9. Sabi doon, kahit na ang bayan ay tinakot ng ibang kasama natin, buong katapatan pa rin akong sumunod kay Yahweh na ating Diyos, sabi ni Joshua. Kaya't ipinangako sa akin noon ni Moses na dahil sa aking buong katapatan sa pagsunod kay Yahweh, magiging bahagi ko at ng aking mga anak ang lupang matapakan ng aking mga paa. Amen.
Anumang tapakan ng iyong paa. Di ba? Pangako ng Diyos eh. Hallelujah. Ma-expand ang territory. Yes. Thank you, Lord. Kung may pangako, kung pinangahawakan mo ang pangako ng Diyos. Amen. Yun ang pinangahawakan ni Caleb at ni Joshua. Pero yung 10 na mga kasamahan nila, ang nakita nila, yung mga laki ng mga kaaway, yung mga laki ng mga problema, yung mga lakas ng bagyo, no? Nasusuungin nila. So, nireport yun kila Moses, kila Aaron, sa 2 million people of Israel. Okay, anong nangyari? Eh di puro negatibo na yun, karamihan doon. Di ba? Grabe yung nagagawa ng report. Grabe yung nagagawa ng dila. Di ba? Kapag sa loob ng pamilya, laging puro negatibo, puro discouragement, ang sinasabi mo, laki ng impact niyan, apektado buong pamilya. Tama? Pero kapag salita ng Diyos, pangako ng Diyos ang tinatayuan mo sa kabila ng mga pagsubok, no, makikita mo ang kamay ng Diyos kumikilos sa buhay mo. Amen? Thank you, Lord. Yun po ang pinanghawakan ni Caleb at ni Joshua. Alam nila yung pangako ng Panginoon sa kanilang bayan. At sa kabila ng mga ebidensya, no, ayun na nga, nakita nila, ang lalaki ng bunga, di ba, ebidensya na yun na totoo ang pangako ng Diyos? Pero ang mas binigyan pa ng pansin ng 10, yung mga kaaway. Ay, ganito lang kasi kami, pastor eh. Ito lang yung kaya namin. Hanggang dito na lang kami. Yun ba ang pangako ng Diyos sa'yo? Baka, saan ang galing yan, kapatid? Diba? Sarap tanongin ng ganun eh. Saan ang galing yan? Sino nagsabi sa'yo na hanggang dyan ka na lang? No? Din dyan, sino nagsabi sa'yo na hanggang tambay ka na lang? Hanggang pa-shot-shot ka na lang dyan sa kalsada. Sino nagsabi sa'yo? Pwede yung diablo. Yes. Pero nung narinig ko yung pangako ng Panginoon, anak, iaangat kita. Amen. Yun ang aking nilakaran at sabi ko, I can do all things. Kaya ko to. Lord, kulang ang aking pinag-aralan. Hindi, kasama mo ako. Amen. Ganun eh. And, little did I know, nilalakaran ko na pala yung pangako ng Panginoon. Lord. At yun po ang naranasan ko sa buhay. Thank you, Lord. Hallelujah! Glory to God! Dahil lang yun sa biyaya ng Panginoon. Hindi yun dahil sa akin. No? Hindi yung ma-misinterpret natin na parang nagyayabang si Caleb. Hindi. Dahil may pangako ang Diyos, yun ang panghawakan mo. Amen. No? Hallelujah. So, di ba? Yun ang pangako ng Panginoon eh. Hindi kita pagkukulangin, hindi pa provide kita, basta ito ang lakaran mo. Yes. Hallelujah. Amen? So, sino mag-aakala na yung ibibigay na sahod sa akin ng Panginoon above minimum? Lord. Na hindi ko naman lubos maisip 10 years ago na magiging gano'n. Ang biyaya ng Lord. Amen. Ang nasa isip ko lang, may pangako ang Diyos. Lord. Ang nasa isip ko lang, yun pala ang salita ng Diyos. Hindi ko tinanggap yung sinabi na hanggang dyan na lang kayo. Yung sinabi ng mga kamag-anak mo, Bible study pa kayo, wala namang pera dyan, hanggang dyan lang siguro kayo. Hindi yan eh. May pangako ang Diyos. Ang tanong, sino pakikinggan mo? Sinasabi ng mundo o yung sinasabi ng Diyos? Sabi ng Diyos. Amen? At aayusin ng Lord, pati yung schedule mo. Diba? God answer. Sino may mga answered prayer dito? Amen. Yes. Glory to God. No? Sumasagot ang Diyos sa mga anak niya na tunay nagtitiwala sa Kanya. No? Tuturuan ka niya kung paano, kung anong bagay, di ba? Basta sumunod ka. Basta lumakad ka. Yes. Lord, hindi ko po alam kung paano. Hindi, basta puntahan mo. Gawin mo. Amen. Hallelujah. Di ba? Si Moses, anong sabi sa kanya? Ano yung hawak mo? Ano yung meron ka? Ano lang to? Lord, tukod lang to kasi matanda na ako. 80 years old na ako eh. Pang ano ko to eh. Pang alalay lang sa akin. Hindi, may gamit yan. Kaya ngayon nandyan eh.
Amen. Akala ni Moses, ang gamit lang nun, pang ganun lang, panglakad lang niya. Hindi, may gamit pala. Yes. Kapatid, tinatanong ng Diyos, anong meron ka? Di ba binigyan ka niya ng lakas? Amen. Di ba binigyan ka niya ng idea? Di ba binigyan ka niya ng talento? Yes. Gamitin mo yan. Amen. Yan ang mag-aangat sa iyo. Glory to God. Amen mga kapatid. Ganun yan eh. Meron at meron yan. Yes. Meron at meron yan. Hindi yung puro, wala akong ganyan. Hindi. Kasinungalingan yun. Sinasabi ng Panginoon, meron akong binigay sa iyo. Gamitin mo. Amen? Amen. Kahit nga yung, kung kilala niyo yung preacher na putol yung kamay, tsaka yung putol yung paa, si Nick Boyjay, Yes. ginamit siya ng Panginoon globally. Yes. Akalain niyo bang gagamitin siya ng Panginoon na gano'n? Kung nakinig siya sa mga kutya ng mga nasa paligid niya, na wala yung mararating sa buhay, hanggang ganyan na lang kasi may karamdaman yan. Walang kamay, walang paa, diba? Pero may bibig siya. Amen. Glory to God! Hallelujah! May mata siya, may bibig siya, may pandinig siya. Meron at meron yan, kapatid! Amen. Huwag mong sabihin wala. Kasinungalingan yan pag sinabi mong wala ng pag-asa. Yes. Hallelujah. Pag sinabi mo hanggang dyan ka na lang, kasinungalingan yan. Satan is the father of lies. No, gusto kanyang manatili dyan sa paghihirap na yan para hindi ka maniwala sa Diyos. Pero sinasabi ng Diyos, ilalabas kita diyan at may pangako ako sa iyo, anak, kumilos ka. Meron akong binigay sa iyo na gagamitin mo para makalabas ka diyan. Hallelujah. Naunawa natin mga kapatid? So hindi po basta-basta yung sinasabi natin na may pangako ang Diyos tapos hindi mo nararanasan. Bakit hindi mo nararanasan? Kasi hindi mo kinikilusan. Yes. Hallelujah. Amen? Unang-una sa pananalita pa lang, kung puro discouragement yan, kung puro walang pagtitiwala sa Diyos yan, wala talagang mangyayari dyan. Amen? So si Caleb and Joshua, napakaganda pong example, no? Unfortunately, maraming tao sa Israel, hindi nila pinakinggan si Caleb at si Joshua. Ano nangyari? Numbers 14, 1-4. Nalungkot ang buong bayan ng Israel at magdamag na nag-iyakan. Ano daw? Nalungkot ang buong bayan. Buong bayan to 2 million people. Dahil sa report ng 10 katao, nalungkot sila at magdamag. Nagpuyak to. Yes. Ay, wala na kami pag-asa. Hindi makatulog sa gabi. Di ba? Hanggang dito na kami, baon na kami sa utang. Hindi kami ganito, ganyan, hindi na kami makaahon. Nalungkot ang bayang Israel at magdamag nag-iyak. Sa verse 2, nagbulungan sila. Di ba? Pagkatapos ng iyakan, bulungan naman. Iba talaga yung nagagawa ng report na negatibo no? Nagbulungan sila laban kina Moses. Sisihin natin yung leader natin. Yung si Moses na yan, yung si Aaron na yan. No? Sabi nila, mabuti pang namatay na lang tayo dun sa Egypt Di ba? Yung influence ng negative report na sinabi, anong nangyari? Naging negatibo na rin yung mga tao. Dapat namatay na lang tayo sa Ehipto O kaya sa ilang. Sabi doon, kaysa tayo patayin ng ating mga kaaway sa lupaing pinagdalhan sa atin ni Yahweh. Tingnan mo, sinisip pa yung Diyos. No? At bihagin na tayo ng ang mga asawa at anak natin. Mabuti pa, bumalik na lang tayo sa Egypt Mabuti pa, hindi na ako nag-born again Narinig niyo na yun? Di ba? Buti po hindi pa ako born again. Parang okay lang ako Ngayon, ang dami pa ng problema. Akala mo lang okay ka lang nun kasi hindi ka pa aware sa mga problema. Kasi nung na-born again ka, buhay ka sa Espiritu. Kaya mas naging aware ka sa mga kung anong dapat na gawin. Amen? So kaya sabi, nag-usap-usap sila, sabi sa 4, na pumili ng isang leader na mangunguna sa kanilang
pagbabalik. So nagkaroon ng union. Mabalik sila sa Egypt, tara na. Bayaan mo yan si Aaron tsaka si Moses. Bayaan mo sila dyan. Lumaban sa mga higante na yan. Hindi natin kaya yan. Magpaalipin na lang tayo dun. Di ba? So, balik na lang tayo sa dati nating buhay. Gusto ba natin ng ganon, mga kapatid? Hindi yun ang gusto ng Panginoon. Di ba? So, anong makikita nating aral dito? No? A negative thinking, negative reports will influence many people. Di ba? At kaya nitong magwasak ng pamilya. Yung dila, kaya nitong manunog ng isang pamilya. So, kaya ingat tayo kung ano yung lumalabas sa bibig natin. Dapat punong-puno ng salita ng Diyos yung puso natin. Amen. So kaya sabi, they turned on Caleb and Joshua and wanted to stone them. Gusto pang patayin yung dalawa. Di ba? Gusto pa nilang patayin yung dalawa kasi yung dalawa, si Caleb at si Joshua, gusto nang pumunta doon sa pinangako ng Diyos at lumaban. Eh yung 10 na na-influence niya yung mga Israelita, mga duwag. No? Ang Kristiyano ba duwag? No. Sa pagsubok? Walang umaatras na Kristiyano. Kaya nga kung makikita nyo yung armor, yung sinabi ni Apostle Paul, di ba? Puro paharap yun eh. Wala namang armor sa likod eh. Yes. Di ba? Puro shield, puro helmet, breastplate of righteousness, di ba? Yung sinturon, tapos yung hanggang sa sapatos eh. Yes. Meron puro harap yun. Yes. Wala namang likod yun eh. Bakit? Walang tumatalikod na totoong nagtitiwala sa Diyos. Amen. Walang ganon. Kailangan hanapin. Puro harap yan. Amen. Puro forward yan. Yes. Diba? Puro laban yan. Walang duwag dyan. Kasi sa Diyos sila nagtitiwala. Amen. Oh, glory to God. Hallelujah. Amen, mga kapatid. So, yun ang nangyari. Naduwag yung karamihan sa mga Israelita eh. At sabi doon, next verse, 6 to 10, sabi nila, dahil sa hinagpis nila, pinunit nila Josue na anak ni Nun at Caleb na anak ni Jephunneh ang kanilang kasuotan. Grabe yung frustration ni Joshua and Caleb. Grabe yung nakita nila sa bayang Israel. Mainam ang lupaing tiningnan namin, sabi nila. Saganang-sagana sa lahat ng bagay. Kung malulugod sa atin si Yahweh, ibibigay niya sa atin ang lupaing iyon na mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Gusto ba ng Diyos managana ka? Amen. Gusto ng Diyos yun eh. Huwag lamang kayong maghihimagsik. Yan, huwag lang kayong maging oposisyon sa katwiran ng Diyos. Magtiwala kayo sa Kanya at huwag matakot sa mga taga-roon. Madali natin silang matatalo. Madali, di ba? Grabe yung faith, di ba? Madali natin silang matatalo. Kasama natin ng Diyos. Kasama natin si Yahweh at ginapinan niya ang kanilang mga Diyos-Diyusan. Kaya huwag kayong matakot, sabi ng dalawa, ni Joshua at ni Caleb. Sa verse 10, ngunit binantaan pagbabatuhin ng taong bayan sina Josue at Caleb. Kaya't pinakita ni Yahweh ang kanyang kaluwalhatian sa ibabaw ng toldang tipanan. Nagalit ang Diyos. Yes. Nagalit ang Diyos nung panahon na yan. Kasi dadalawa lang yung nagtitiwala sa Kanya. Yes. At yung iba talagang papatayin pa yung dalawang yon, nagtitiwala sa Kanya. Sabi sa Numbers 14:11 to 24. Medyo mahaba po pero basahin natin ang buo muna. Tinanong ni Yahweh kay Moses, hanggang kailan ako hahamakin ng mga taong to? Ayan. Hanggang kailan pa sila maniniwala sa mga kasinungalingan, di ba? Ng report ng 10 yon. Kailan pa sila maniniwala sa akin samantalang nasaksihan naman nila ang lahat ng himalang ginawa ko para sa kanila? Sabi ng Diyos kay Moses, padadalhan ko sila ng salot at aalisan ng karapatan sa mana. At ikaw ang gagawin kong ama ng isang bansang higit na marami at makapangyarihan kaysa sa kanila. Sumagot si Moses, malalaman ng mga Ehipsyo ang gagawin mong iyan. Alam pa naman nila na ang Israel ay inilabas ninyo sa Ehipto na sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan. Kung ito'y sabihin nila sa mga taga-Kanaan, alam din ng mga iyon ang Israel ay pinapatnubayan ninyo. Sabi ni Moses, nagkaroon ng bargain eh.
sabi niya, alam nilang kayo ang harap-harapang nagpapakita sa Israel sa bayang ito'y pinapatnubayan sa pamamagitan ng haliging ulap kung araw at haliging apoy kung gabi. Kung lilipulin ninyo sila, sasabihin ng lahat na lilipol ninyo ang Israel sa ilang sapagkat hindi ninyo sila kayang dalhin sa lupaing pinangako sa kanila. So, ang sinasabi dito ni Moses, baka tuyain ho kayo ng mga ibang mga lahi kapag nilipod nyo ang mga hindi nagtitiwala sa inyong Israelita. No? Sabi 17, kaya nga sinasamo ko, ayan, nagsumamo si Moses. Minsan pa ninyong ipakita ang inyong kapangyarihan tulad ng sinabi ninyo nung una. Si Yahweh ay hindi madaling magalit, mahabagin at handang magpatawad. Subalit hindi niya ipagwawalang bahala ang kasamaan, sapagkat ang kasalanan ng mga magulang ay kanyang sisingilin hanggang sa ikatlo at ikaapat na saling lahi. Malinaw? Yes. Next verse. Isinasamo ko nga, Yahweh, patawarin na ninyo ang mga taong ito at patnubayan sila tulad ng inyong ginagawa mula sa sila ay ilabas sa Ehipto, sapagkat kayo ay Diyos ng pag-ibig at handang magpatawad sa mga nagkasala. Sinabi ni Yahweh, dahil sa panalangin mo, praise the Lord, merong Moses. Amen. Dahil sa panalangin mo, pinapatawad ko na sila. Yes. Ngunit ito ang tandaan mo, hanggang ako'y buhay at nalulukba ng aking kalwalatian ng buong mundo, isa man sa mga nakakitang himalang ginawa ko ay hindi makakapasok sa lupaing pinangako sa inyong mga ninuno. Paulit-ulit nila akong sinusubok at hindi nila ako sinusunod. Ngunit si Caleb, diba, na aking lingkod ay naiiba sa kanila. Diba? Nung kakaiba si Joshua at si Caleb, sumunod siya sa akin ng buong katapatan, kaya makakapasok siya sa lupain iyon, pati ang kanyang angkan. Praise the Lord. God. Buti na lang may Moses, buti na lang may Caleb, buti na lang may Joshua. Diba? Nagkaroon ng kapatawaran. Pero, yung lahi ng 10 tribo na yon, hindi nakapasok sa promised land. Maraming nagtatanong, Pastor, may nakapasok ba sa promised land? Meron, ayan o. Sinong lahi yon? Yung lahi ni Judah, si Caleb, at saka si Joshua. Amen, mga kapatid? Yes, kasi sabi na iiba ang espiritu nitong dalawang to eh. Glory. Hallelujah. Nagtitiwala sa akin tong dalawang to eh, kaya sa kanila ko ibibigay. Yan. Yung mga nakakatanggap ng pangako ng Diyos, yun yung talagang nagtitiwala sa Kanya. Mga kapatid. Pero anong nangyari doon sa 10 henerasyon na yon, 10 lahi na yon? Anong sabi doon? Yung faithless generation na yon, namatay. Namatay yon, mga kapatid. Sabi doon sa English, but God said, my servant Caleb has a different spirit. Yun ang sabi sa English eh. Meron tong kakaibang spirito, talagang matapang to. No? At siya'y sumusunod sa akin wholeheartedly and gave him the promise that would own all the land he had seen. So, kaya pala tumagal ang Israel 40 years. Ngayon alam nyo na ang kwento. Kung bakit tumagal ang Israel sa ilang. Bakit? Dahil sa mga pagrereklamo. Hindi pinapasok ng Diyos yung generation ng 10 lahi na yon, hanggat hindi nawawala yung 10 lahi na yon, hindi makakapasok sa promised land. Kaya matayan na lang sila doon sa disyerto, sa ilang. No? At anong nangyari? Basahin natin. Joshua 15:13 to 34. 13 to 15. Gaya ng sinabi ni Yahweh kay Josue, isang bahagi ng lupaing kaparte ng lipi ni Huda ay ibinigay kay Caleb na anak ni Jephunneh. Ibinigay sa kanya ang Hebron, ang lungsod na dating sakop ni Arba na ama ni Anak. Isipin mo, binigay oh. Pinalayas ni Caleb sa lupaing iyon ang 3 anak ng lalaki ni Anak, sina Sesai, Ahiman at Talmai. Pagkatapos nilusob niya ang Debir na noong una'y tinatawag na lungsod ng Seper. May nakapasok ba sa promised land? Meron.
Lahi ni Huda at lahi ni Caleb. Ilang taon na si Caleb na to? 85 years old. Kasi nga, 40 years sila sa wilderness eh. Paikot-ikot lang bago nakapasok yung lahing yon. Kasi hinintay munang mamatay yung mga hindi sumusunod sa Diyos hanggang sa matira yung henerasyon ni Joshua at ni Caleb. Yes. Amen. Yan. Naunawaan natin mga kapatid kung bakit nagtagal. Hallelujah. No? Minsan sa ating buhay Kristiyano mga kapatid, bakit tumatagal ka? Paikot-ikot ka na lang. Yun at yun at yun yung nagiging kasalanan mo. Yun at yun at yun yung nagiging problema mo. Paikot-ikot na lang dun yung pamilya. Bakit? Kasi iba yung espiritu mo. No? Sino lang yung makakatanggap ng pangako ng Diyos? Yung nagtitiwala sa Kanya. Amen mga kapatid? So minsan kaya tumatagal, bakit? Kasi ang gusto ng Panginoon, lahat ay sumunod. No? Makita natin yung mali natin. So, the Israelites wandered in the wilderness for 40 years. Eh dapat maximum 2 years nakapasok na sila sa Promised Land eh. Pero bakit 40 years? Dahil hindi sila karapat-dapat. No? Sino lang yung karapat-dapat? Si Caleb at si Joshua, yung kanilang lahi. After 40 years of wandering and 5 more years of war, nagkaroon ng gera, si Caleb was 85 years old. Pero sobrang lakas pa rin niya. Sobrang kisig pa rin. Isipin nyo, 85 years old na, sobrang lakas pa rin ni Caleb, no? Sobrang lakas pa rin niya pati si Joshua, no? And they are able to fight. Isipin nyo, nasakop nila yung mga higante. Diba yun yung binasa natin eh? Lungsod na dating sakop ni Arba at ni Ama. Ibinigay sa kanya. Pag sinabing ibinigay, galing sa Diyos yun eh. Diba? Kaya sila nanalo. So binigyan siya ng the same strength para manalo sa mga Anakites that had frightened his countrymen. At yung kumpiyansa niya ay talagang absolute faith. Sabihin natin, absolute faith. Absolute faith. Yan, kompleto, walang pagkukulang. Kaya yung teritoryo ni Caleb sa Canaan, ano yung binanggit dyan? Yung Arba, di ba? Yung Hebron, yun ang teritoryo niya sa Promised Land. At pinalayas niya doon yung mga kaaway. Sipin nyo, lalaking mga tao nun, natalo nila. Bakit? Dahil sa pananampalataya ni Caleb sa Diyos. Amen. Amen, mga kapatid. Basahin natin, next verse. At sinabi ni Caleb, ipakakasal ko ang anak kong si Aksa sa sino mang sumalakay at sumakop sa lungsod ng Seper. Si Othniel na anak ni Kenaz na kapatid ni Caleb ang nakagawa niyon. Kaya't si Aksa ay pinakasal kay Caleb kay Othniel. So ito ay the same lahi ito mga kapatid The same lahi ito ni Caleb. Kasi nung panahon na yon, syempre hindi pwedeng magpakasal sa ibang lahi. So ito ay the same. Ibig sabihin, kapwa mananampalataya to. Yes. So anong aral dito mga kapatid? So dapat kapag mag-expand tayo ng territory, kapwa pananampalataya natin. Amen? Para tuloy-tuloy yung pangako ng Diyos. Kasi kapag ang yung pinakasalan or yung nag-equally yoke ka, unequally yoke ka sa unbeliever, mapuputol yung pangako. Anong mangyayari? Sumpa yun. Mga kapatid. So dapat alam po natin yung principle ng Biblia. Amen? So, ang sabi doon sa verse 16 to 17, yan po, nagkaroon talaga ng katagumpayan. Verse 18 to 19. Nang makasal ng dalawa, sinabi ni Othniel sa asawa na humingi ng isang bukirin kay Caleb na kanyang ama. Pumunta nga si Aksa kay Caleb at pagkababa sa asnong sinasakyan, sabi ni Caleb, anong kailangan mo? Sumagot si Aksa, bigyan mo po ako ng makukunan ng tubig sapagkat lupang tigang ang binigay sa akin. Kaya't binigay sa kanya ni Caleb ang mga bukal sa gawing taas at sa gawing ibaba. Isipin nyo, from generation to generation, naka-receive ng pangako ng Panginoon. So ganun yun, hanggang sa kaapu-apuhan, hanggang sa mga anak natin. Anong sabi binasa natin? Ikatlo at ikaapat na saling lahi. Makakatanggap yun. Diba? Because we are Abraham's heir or seed na tinatawag. Amen? So kasama tayo doon sa pangako ng Panginoon.
And Caleb gave them to her. Basahin natin last verse, Judges 3, verse 7 to 11. Ang mga Israelita ay muling gumawa ng kasamaan laban sa Diyos. Ayan. Tinalikuran nila si Yahweh na kanilang Diyos at sumamba sila sa mga Baal at sa mga Asherah. Dahil dito nagalit si Yahweh sa kanila at pinabayaang masakop ni Haring Kushanirismatayim ng Mesopotamia, 8 taon silang inalipin ng haring ito. Subalit nang humingi sila ng tulong kay Yahweh, ginawa niyang hukom si Othniel, anak ni Kenaz, at pamangkin ni Caleb. Grabe no, nandun pa rin sa lahing yon yung ginamit ng Diyos upang ito'y maligtas sa kanila sa pagkaalipin. Nilukuban siya ng Espiritu ni Yahweh at siya'y naging hukom at pinuno ng Israel. Nakipagdigma laban sa Kushanirasitaim, no, yung kanyang kaaway taga Mesopotamia, sa tulong ni Yahweh. Natalo ito ni Othniel. Nagkaroon ng kapayapaan sa lupain sa loob ng 40 taon hanggang sa mamatay si Othniel na anak ni Kenaz. Grabe mga kapatid, yung lakas ni Caleb nasalin doon hanggang sa mga kanyang anak. Generation. Ganun yun mga kapatid. Kapag meron kang itinanim ngayon, paglilingkod sa Diyos, pagtitiwala sa Diyos, yun ang legacy ang may iwan mo sa iyong mga anak. Amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Kaya mga kapatid, from the accounts of Joshua and Caleb, nakita natin yung dalawa, kakaiba ang espiritu. Talagang matapang, talagang tiwala sa Diyos. Faithful men of God, and fulfill His promises when others allow their fears to override their small faith. Even into his later years, si Caleb ay naging matapat sa Panginoon at pinagpala ng Diyos si Joshua and si Caleb sa kanilang katapatan hanggang sa kanilang mga kaapu-apuhan. Ito po ang encouragement sa atin, DOCGM. No? Ito po ang encouragement sa atin. Kung ngayon, hindi mo pa natatamasa ang pangako ng Panginoon, pwede yan sa anak mo. Yes. Pwede yan sa apo mo. Hindi naman necessary na ngayon na. Hindi. Meron kang itinatanim ngayon, nagtitiwala ka sa Panginoon, naglilingkod ka sa Panginoon, ang magbebenepisyo niyan ay ang lahi mo. Amen. Amen? Ang magbebenepisyo niyan yung mga anak mo, yung mga apo at kaapo-apuhan mo pa. Up to 4th generation. Sabi doon, God bless Caleb and Joshua because of their faithfulness. At ibinigay sa kanila yung pangako. Nakita natin yung kondisyon para makamtan yung pangako ng Diyos, be faithful. You must follow wholeheartedly, mga kapatid. Sabi doon, ine-encourage tayo ng kwentong ito na nangyari noon at nangyari, posible mangyari ngayon. We should be prepared to follow God in every circumstance. Sino handang sumunod sa Diyos dito? Yes! Hallelujah! Para sa ating mga anak, para sa ating mga apo, Yes. Hallelujah. up to the 4th generation, Yes. up to the next generation, from generation to generation ng DOCGM. Sila ang magbebenepisyo nito. Amen. Hallelujah. Yung tayong narito sa panahon ngayon, 2024, we'll never know what will happen to 2055. We'll never know. Pero kung gagawin natin ang kalooban ng Diyos sa panahon ngayon, maganda ang mangyayari sa lahi natin sa future. Amen. Glory to Tagumpay, pagpapalain ng Diyos. Yun po ang panghawakan nating pangako ng Diyos, mga kapatid. Patiently waiting for God to fulfill His promises and ready to take action when the time is right. No? Pag tama yung timing, sabi ng Panginoon, sunggaban mo na. Claim mo na. Yes. Go ka na. Amen. Sabi ng Panginoon. Amen mga kapatid? Because we belong to God. We belong to Jesus Christ. We belong to the kingdom. Hindi tayo pababayaan ng hari. King of Kings, Lord of Lords. Mga kapatid, kaya kung ano yung pangako sa atin ng Panginoon, sa bawat sitwasyon ng buhay natin ngayon, merong pangako ang Diyos.
If you are financially not well ngayon, hindi yan habang buhay. Yes. Kung pangahawakan mo ang pangako ng Diyos, Amen. Hallelujah. pwedeng yung mga anak mo, mga apo mo, hindi na sila dumanas niya. Hallelujah. Bakit? Dahil meron kang ginawa ngayon na para pagtitiwala sa Diyos at katapatan sa Diyos. Glory to God. Hallelujah. Amen? Ganun yan eh. No? Hindi yan instant mga kapatid. Thank you, Jesus. What we sow is what we reap. Amen? So right now, mga kapatid, I want to invite you to all stand. Tayo mananalangin. No? At nais ng Panginoon, siyasatin natin mismo yung ating sarili. Let us examine our hearts right now, church. No, wherever you are, no, anumang mga bagay na dinadanas mo ngayon, anumang nagpapahirap sa iyo ngayon, anumang hirap ng kalooban niyan, kapatid, God has a promise. Yes. May pangako ang Diyos sa iyo ngayon. May pangako ang Diyos sa iyo ngayon. Kaya kapatid, God wants you to receive it. God wants to bless you. God wants to bless you and your family. God wants you to be a blessing. Kapatid, are you ready to claim the promise? Sinong mga handa dito na mag-claim ng promise ng Lord? Yes. My next question, church, sino handa dito gawin ang kondisyones ng Panginoon? Yes. After testings, over testings, there will be a great testimony. Kikilos ang Diyos sa buhay mo dahil nagtitiwala ka sa Kanya. Kapatid, umpisahan mo sa pagdedeklara ngayon na ikaw ay tagumpay na. Claim it right now. Claim that you are victorious. Claim that you have the strength from God. Claim that God has blessed you with His promise. Right now, ibuka ng iyong bibig na ang Diyos ang hari ng buhay mo. Ang Diyos ang may-ari ng pamilya mo. Ang Diyos ang pinagkakatiwalaan mo. Ang Diyos ang pinaglilingkuran mo. Kapatid, katulad ni Moses, nagsumamo siya, nag-intercede siya para sa bayang Israel. Right now, intercede for your family. Claim the promise of God that He will work in your family. Walang imposible sa Diyos. Huwag kang mahiya sa Diyos. Alam mo kung bakit ka narito. Because you belong to God. And here we are. Here we stand by faith. Here we walk by faith. Hallelujah. Thank you, Jesus. We claim the promise of God. In Jesus' name, we claim we can do all things. Kaya natin gawin. Kaya natin lakaran. In Jesus' name, by God's strength, by the guidance of the Holy Spirit, by the Spirit of God, always by the Spirit of God, by the grace, by the Holy Spirit, we are victorious. Hallelujah. We worship you, Jesus. Holy is your name. Here I stand, forever in your mighty hands, living with your promise written on my heart.
And as we receive the promise of God, as we claim the victory, kapatid, surrender, surrender, surrender your life unto God. In Jesus' name, we sing. Now I belong to you. Yes, receive and believe right now. Allow the Holy Spirit to move in your life. Allow the Holy Spirit to set you free. Allow the Holy Spirit to give you strength, to give you healing, to give you double portion, double anointing, to give you more strength, to give you victory. Allow the King of Kings to enter your life. Allow Jesus Christ to be the Master, to be the Savior, to be the healer, to be the provider, to be the strong tower of your life. Right now declare in Jesus' name, now I belong to you, Lord. I am victorious. I am victorious. Hallelujah. Now I belong to you, Lord. Your spirit will work. Hallelujah. Hear my cry, my deep desire to know you. In your name, I will lift my hands to the King. Yes, that temple praise I will never know. Yes, Jesus, I want to love you with all I am. We sing, church, I belong